Uy, hello, tanong ko sa'yo, frustrated ka na rin ba dahil hindi mo na alam kung paano mo sasagutin o kakarapin yung mga tito at tita mo sa darating na reunion nyo kasi medyo on the heavier side ka pa rin at gusto mong bumaba ang timbang mo? Halika, turuan kita ng madaling paraan at mga sustainable na pamamaraan para malaman natin kung paano nga ba tayo papayat. Okay, so meron ako ditong iPad para i-demonstrate sa atin kung paano nga ba nagbe-burn ng calories yung katawan natin. So ganito yan. Gumawa ko dito ng isang box. So may mga konting label lang ito. So itong box natin ay magsasabi sa atin kung ano nga ba yung nangyayari sa atin within the next 24 hours na tayo ay kumain o yung calories na nabe-burn natin. Kumbaga, sa 100% po natin, hakatiin natin yan. Meron dito isang malaking chunk, ito around 60 to 70%. And then, natitira, hakatiin natin to sa tatlo. Yung nandun sa taas, yung around 5% na yan yung calories na nabe-burn natin while we are doing exercise. And then itong bahaging ito, no, ito yan, naririyan. Ito yung kung gaano karami ang calories na nabe-burn natin while we are digesting our food. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na thermic effect of food or yung DIT or diet-induced thermogenesis. Labelan natin to around mga 7 to 10%. Tapos, meron tayo ditong tinatawag na NEAT or yung non-exercise activity thermogenesis. Yan yung nabe-burn natin ng calories kapag tayo ay gumagalaw, hindi nag-exercise. Lakad-lakad at hindi masyadong nag-exercise. Kumbaga, around mga 20% yan ng ating caloric expenditure. Tapos, itong chunk na to, yung 60 to 70% na sinasabi ko sa inyo kanina, yan yung ginagamit ng katawan nating energy para ma-maintain yung mga organs natin. Isipin nyo kasi parang yung mga katawan natin, parang makina yan. Kinakailangan natin ng gasolina para patakbuhin natin yung buong makina. At meron ding iba pang mga kinakailangan supplyan ng gasolina para mas gumana ng maayos yung buong system. Diba? Gets nyo yun? So kung papansinin ninyo, again, yung simpleng pagiging buhay natin, ito yung around 60 to 70% na yan, nagsuspend tayo ng calories. Tapos yung iba naman, sa exercise, sa paggalaw natin, at sa even yung pagkain natin. Ngayon, kung gusto ninyong pabilisin ito, no, dito muna tayo sa exercise. No? So yung 5% na to, kung gusto nyo itong pataasin pa, madali lang gagawin natin. Para mataas natin yung burn ng calories natin, edi mag-exercise pa tayo. Tapos ito namang diet-induced thermogenesis na to, yung nasa pangalawa. Tandaan natin na mataas ang paggamit ng ating katawan ng mas maraming enerhiya kapag nagda-digest tayo ng protina. Kaya i-capitalize natin ito at mas i-prioritize natin ang pagkain ng protina. Siyempre, kailangan may exercise pa rin. Kaya nga, yung dalawang yan, laging magkasama. Pero isa pa nating pwedeng gawin ay ang wag naman sobrang daming protina na hindi kinakaya na i-handle ng ating katawan kasi pwede rin namang masira ang ating bato. So ito namang isang box na to, yan yung non-exercise activity thermogenesis na sinasabi natin. Ang gawin natin dito, mas damihan natin yung steps natin o mas damihan natin yung ating paglalakad. At ito namang chunk na to na pinakamalaki, yung sinasabi natin pinakamalaki dito, ang gagawin natin para ma-ramp up natin to ay ang mag-build tayo ng mas maraming muscles. So meaning, kinakailangan pa rin po talaga natin ng exercise at ng tamang diet para tumaas ang burning natin at pumayat. Hindi naman ito fat shaming ha. Ang sinasabi po dito ay para sa longevity. So again, building muscles builds your organ of longevity, and again, ang mas gusto po natin ay health span than your lifespan. Yun bang kahit na magkaroon tayo ng mga apo, kaya pa rin natin makipaglaro sa kanila, kaya pa rin natin silang buhatin. This way, we will then live our lives to the fullest. Hindi rin ito para sabihin kinakailangang payat tayo. Ang sinasabi nga natin dito, ang gusto natin ay maging at best health parameters po tayo hanggang sa dulo. Oo, lahat naman tayo mamamatay. Pero ang gusto ko po sana, bago tayo dumating sa punto na tayo ay mamamatay, lahat tayo dito sa komunidad natin ay mas magiging maayos ang ating kalusugan at hindi tayo nahihirapan. At ayun, sana po ay may natutunan kayo. Kung meron mang kayong kakilala na nagsustruggle sa weight, pakisend po ng video na to sa kanya. Baka sakaling mas makatulong pa. So paano? See you next episode. Ingat.